Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning mga kaibigan. Muli, bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Tayo naman po ay nasa programang Orly in the Morning. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Makakasama niyo po ngayon, ako po si Liway Manantan, Iparagire. Hindi ko napindot to. Ulitin ko po, sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, makakasama niyo po Liway Manantan, Iparagire. At sa technical, kasama po natin Kaaron Richard Olanday. Araw ng mga puso, Saturday. Yan po ay February 14. Napakarami pong mga, syempre mga pakulo ang mga hotels, mga restaurants, mga resorts, at saka yung mga business establishments. At naalala ko lang, birthday rin ni Manay Gina de Venecia. Before February 14. Nakakalungkot lang mga kaibigan na bago yung etong sa birthday naman ni Manay Gina de Venecia, yung pagpanaw din ni House Speaker, five-time House Speaker Joe de Venecia. Kagaya po ng naibahagi namin kanina sa Todo Balita, ibabahagi ko muli po sa inyo yung schedule of wake and memorial services dito sa Dagupan. Mag-uumpisa actually February ngayon, 11, dun sa Heritage Memorial Park, pero iuwi ang labi ni former speaker ni Manong Joe, JDV, dito sa Dagupan. 14, 15, andun po sa, dadalhin po sa simbahan na bato sa Annunciation of the Lord Parish sa Bunuan Gazette, Dagupan City. Ayan, mamaya pinapaprint ko po yung yung statement ng family kaugnay sa pagpanaw ni Speaker Joe kasi medyo maliliit, hindi ko masyadong mabasa para mas maibahagi ko sa inyo ng mas maliwanag. Pero mga kaibigan, sa bayan po ng Manawag, busy po ang simbahang Katoliko, ang Lingayen Dagupan Archdiocese at syempre ang Our Lady of Manawag Church, ang pamunuan ng Our Lady of Manawag Church, ganun din ang lokal na pamahalaan ng Manawag sa pangunguna ni Mayor Dr. Ming Rosario. At kasama na rin dyan ang provincial government kaugnay nga ng 100 years 100 years ni Our Lady of Manawag coronation. Yan naman ay gaganapin sa Centennial Canonical Celebration ng Our Lady of Manawag, gaganapin sa April 22. Kahapon po nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam si Mayor Dr. Ming Rosario at ibabahagi po natin sa inyo yan maya-maya ng konti. Ganon din ang sangguniang panlalawigan kasi merong ipinasa na resolution, provincial resolution, at ang author po dyan ay walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Magtatanong kayo paano magiging author yung presiding officer. Bababa lang naman siya as presiding officer, i-relinquish lang niya yung pagiging presiding officer niya and then may uupo na iba and then yun, nilatag niya sa plenary kung ano yung kanyang proposed provincial resolution. Kaugnay pa rin ito sa relative to itong binaba naman ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan yung bagong scheme
na i-capacitate ang mga local government units pagdating sa construction, repair ng classrooms, gamit ang national government funding. Offshoot pa rin ito sa malaking usapin kaugnay sa flood control projects, DPWH implementation. Nung mga nakaraan kasi, at hindi lang nakaraan, ang implementing agency kasi, pagdating sa mga construction ng government buildings o government projects, construction and repair ng mga school buildings, DPWH yan. Pero dahil nga sa issue nga dito sa mga naging malalaking question sa mga flood control projects implemented by the Department of Public Works and Highways o DPWH, ay eto na yung naging aksyon naman ng Malacanang. I-capacitate nila ang local government units pagdating sa construction and repair ng mga school buildings. Pero ang budget pa rin, ang funding, manggagaling sa national government. So, meron akong nabuksan dito na mula sa Presidential Communications Office, parang parang press release. Ang sabi dito, speaking during the handover of patient transport vehicles ginanap sa Butuan City, dun sa Caraga region, President Marcos said the new scheme would fast-track the construction and rehabilitation of classrooms to address nationwide shortages and support post-disaster recovery efforts. Kasi lahat kasi implementing agency nga ang DPWH kasi kaya ang dami-daming mga projects na sabay-sabay na kung minsan naaantala yung pag-uumpisa o kaya yung implementation. Kaya sabi dito, kaya para pabilisin natin, sabi dito, sabi ni Pangulong Marcos, para pabilisin natin, we are changing the system from now on. Lahat ng LGU na may kapasidad, na may kaya, ida-download namin ang pondo sa local government unit. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. Kamakailan, if not last week, the other week, nagkaroon ng pagpupulong ang mga League of Cities of the Philippines. Ang members po niyan ay mga city mayors. League of Municipalities of the Philippines, ang mga members din po niyan ay mga municipal mayors. At ikinaskade nga ang utos na ito ng presidente sa mga mayors. Sa kasalukuyan, ang Department of Education, sila po ay tumatanggap ng budget para sa classroom construction and repair na i-download na, which is then, nung nakaraan, dina-download sa DPWH for implementation. So ayon sa presidente, ang project implementation ay nadidelay dahil naman sa bureaucratic process ng pagkuha ng mga clearances at mga permits. Sabi pa rin po dito sa press release na ito ng Presidential Communications Office, President Marcos expressed confidence that local chief executives could carry out the construction and repair of classrooms faster and at a lower budget given their administrative experience. Sana nga. Hindi kayo pwedeng gawing substandard at pagka ginawa ninyo yon, araw-araw ay minumura kayo ng mga constituents nyo kung hindi tama ang trabaho nyo. At the same time, sabi po ng President, the President Marcos assured the national government would assist LGUs that do not have the equipment and capacity to implement classroom projects. So yung ipaparinig po natin sa inyong mga voice interviews, voice clips ni Vice Governor Mark de Guzman Lambino at later on kay Mayor Ming Rosario ng Manawag, medyo related dahil nga ang provincial government nakabili ng lupa sa Manawag, dun sa bandang likuran ng Central School, kung saan may mga proyektong i-implement doon ang ating lalawigan. Marami po para matulungan ang lokal na pamahalaan ng Manawag na maibsan, mabawasan ng konti yung mga problema niya pagdating sa traffic congestion at iba pa. So yung actually may ipinakitang picture kahapon si Mayor Ming, sabi niya ito yung project ng probinsya. Ko-connect yung highway from Binalunan to Manawag. Di po ba meron po yung PLEX na project po ang
Pero iba pa to. Kasi mula dun sa ibang side, kung facing Binalunan, nasa left side ito eh. Yung PLEX, right side yung umpisa niya. Mag-uumpisa naman dun sa bahagi ng Binalunan Lawak. Pero yung pinakita sa atin na kalsada, road project, ay left side siya, kukonect, naman to. Para siyang bypass road, kukonect ng Binalunan to Manawag. Na malaking tulong po itong mga bypass roads na to, and even yung existing, dahil nga po merong yung isang exit ng TPLEX ay sa Binalunan. May exit saan pa ba? TPLEX exits sa may Rosales, meron dito sa Urdaneta, Binalunan, and I think Sison. So yan na po yung pagganyan. Naalala ko na naman si the late Mayor Benji Lim nasabi niya dapat maiprepara natin ang mga kakalsadahan natin dahil dyan sa TPLEX project na yan. Nasa pa lang nun, Pampanga pa lang, na ang isa sa mga ikukungkung nansama ni the late Mayor Benji Lim na sana magkaroon ng etong San Fabian to Dagupan na rota. Pero yun nga, merong exit meron ba dyan sa Pero ang pinakamalapit na ay Sison na TPLEX exit. At yun nga, yung mga visions noon ni visionary nga si the late Mayor Benji Lim yung mga na-visualize niya noon ay nangyari na ngayon, na malaking tulong with regards to tourism and trade etong TPLEX na to for Pangasinan, Central Pangasinan lalo. Kaya importante na maayos yung mga kakalsadahan na yan, kukonect sa TPLEX exits, inbound, papunta sa Manawag, Central Pangasinan, and then later on, napapabilis yung biyahe papuntang Western Pangasinan. So, ihahanda ko lang ito, ipaparinig ko po sa inyo maya-maya ng konti, pero ibabahagi po muli ngayon. Ito pong statement on the passing of former Speaker Jose de Venecia Jr. Siya po ay pinanganak December 26, 1936 at pumanaw nga po siya kahapon, February 10, 2026. Ang sabi po dito sa statement, "With heavy hearts, our family announces the passing of our beloved husband." Statement po ito mula sa De Venecia family of our beloved husband, father, grandfather, and patriarch, former Speaker of the House, Jose de Venecia Jr. For more than 6 decades, Speaker de Venecia devoted his life to public service as journalist, diplomat, entrepreneur, legislator, Speaker of the House, and global advocate for peace. He served 7 terms in the House of Representatives, 5 of them as Speaker. So 7 times po siyang naging congressman, 5 beses as Speaker of the House. The longest-serving Speaker in the post-war Congress, during which he championed landmark legislation that transformed the Philippine economy, strengthened democratic institutions, and uplifted millions of Filipino families, including overseas workers. He was a principal author of laws and shaped national development, among them the Dollar Remittance Program, the Basis Conversion and Development Act, the Build, Operate, Transfer Law, the Philippine Economic Zone Act, and the new Central Bank Act. A tireless peacemaker, Speaker de Venecia pursued dialogue at moments when peace efforts were difficult and often unpopular, contributing to historic agreements with RAM, AFP, YOU in 1995 and the Moro National Liberation Front in 1996. His vision transcended national borders. Through institutions he founded and nurtured, including the International Conference of Asian Political Parties, the Asian Parliamentary Assembly, the International Association of Parliamentarians for Peace, and the Asian Peace and Reconciliation Council, as well as interfaith dialogue initiatives at the United Nations. He helped elevate Asia's collective voice
and placed the Philippines as the center of global conversations on peace and diplomacy. In recognition of his extraordinary contributions, Speaker De Venecia received numerous honors in the Philippines and abroad, including the Legion d'Honneur from France, a high state decoration from His Majesty King Juan Carlos I of Spain, and national awards from the governments of Cambodia, Kazakhstan, Azerbaijan, and Equatorial Guinea. He was named Man of the Century by the International Conference of Asian Political Parties and received Distinguished Service Awards from ICAPP and the ASEAN Interparliamentary Assembly. At home, both the Philippine Senate and the House of Representatives adopted resolutions honoring his distinguished service. In a rare and singular tribute, the House named a major facility within its complex, the Jose de Venecia Building, which houses the Jose de Venecia Museum, a public space that chronicles his decades of legislative and diplomatic service. Beyond titles, honors, and institutions, Jose C. de Venecia Jr. will be remembered for his unwavering belief in dialogue, his generosity of spirit, and his deep love for country. He lived a life anchored on service, guided by conscience, and offered without reservation to the Filipino people. As we mourn his passing, we give thanks for a life that helped shape the Philippine Republic and for a legacy that endures in our laws, our institution, and our continuing pursuit of peace. Congresswoman Gina De Venecia, former Congressman Christopher De Venecia, Casey, Sandra, and Mark Hainer, and children Matthew and Allison, Leslie Norton and son Alexander, Vivian and Dr. Dennis Garcia, and children Dr. David and Nikki, Catherine and Noah, Joey and Karen, and children Jamie, Jaime, Lucas, Andrew, Amanda, and Carlos, and grandchild Eva, Carissa and Juju Evangelista, and children Bella and Gab, Ipe Cruz III, Tito and Malu De Venecia, children Isabel and Martin Valenzuela, grandchildren Connor and Riley, Caroline and Carlos Medalla, grandchild Ines, Christina and David Santos, grandchild Irene, and Marco De Venecia. So yan po yung statement ng De Venecia family on the passing of former Speaker Jose De Venecia Jr. And ulitin ko muli para sa mga kababayan po natin dito sa Pangasinan, lalo na dito sa lungsod ng Dagupan at sa pang-apat na distrito ng Pangasinan, ang kanyang labi ay iuwi po sa February 14. February 14 and 15, yan po ay araw ng Sabado at Linggo. Ang kanyang labi ay dadalhin sa simbahan na bato, Annunciation of the Lord Parish, Bunuan, Gusset, dito po sa lungsod ng Dagupan. Pero simula po ngayon hanggang 13, Wednesday hanggang Friday, ang wake and memorial services ay sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 po ng umaga. Babalik po ang Early in the Morning pagkatapos lang ng ilang paalaala. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:28. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago.
Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Richard, Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Jack Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagi ken riknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tu ulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa
kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na lang. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Oras na po mga kaibigan, alas 5:35, meron pong power service interruption advisory mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay naka-schedule sa February 14, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. So 6, 7, 8, 9, 10, 5 hours. Sa Sabado po yan, araw ng mga puso. Base dito po sa kanilang schedule, ang affected areas ay buong bayan ng Binmalay. 5 a.m. to 10 a.m. Bahagi ng Lingayen, dun lang po sa Matalaba at Namolan at sa San Carlos City naman sa Barangay Parayaw. So, yun lang yung affected. So, ulitin ko po, power service interruption advisory mula sa Senpelco, February 14, Saturday mula 5 a.m. to 10 a.m. Ang affected areas ay buong bayan ng Binmalay. Sa Lingayen ay dalawang barangay lang, Matalaba and Namolan. At sa San Carlos City naman ay Barangay Parayaw. Okay, kagaya ng nabanggit ko kanina mga kaibigan, ipaparinig ko po sa inyo yung paliwanag ni Vice Governor Mark Lambino dun sa measure na he authored at ipinasa ng Sangguniang Palalawigan noong Lunes sa kanilang regular session. Kaugnay nga ito sa mga proyekto ng probinsya at yung kanilang ito pong kinascade naman ng national government ng Malacanang na kung saan pagdating po sa binigyan po niya ng authority ang local government units na pagdating sa kumbaga ipinasa sa mga local government units yung pagko-construct at repair ng classrooms. Hindi po ipinasa po yan sa mga mayor dahil hindi po mayor ang magpapatayo kundi ang local government units. Maalala nyo yung yung anti-EPAL. Ano man yung mga proyekto na ginagawa ng lokal na pamahalaan, may it be government funded o kaya locally funded, yan po ay proyekto ng gobyerno. Hindi po yan proyekto ng mayor o kaya ng governor o kung sino man. Meron po yung mga proyekto na sila po yung brainchild, sila po yung nag-conceptualize, sila po yung kumbaga na plinansya nila lahat ng mga kailangan gawin. Pero ang pondo pa rin, pagdating sa implementation, ang pondo pa rin po niyan ay mula sa gobyerno, mula sa mga taxes na binayaran po natin. So, sana okay na to. So, ito po, pakinggan po natin si Vice Governor Mark Lambino. Ito ng Sangguniang Palalawigan, February 9 of 2026 ay nag-hold po muli ng 23rd session ng Sangguniang Palalawigan kung saan tinalakip po namin
ang ilang mga resolusyon, ordinansa at mga programa at polisiya para po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo pong tanong kung tungkol po dun sa authority na binigay po namin para kay Governor Monmon Gico to enter into a MOA between the LGU Pangasinan and DepEd. Kung maalala po ninyo ay nagpasa po ng circular ang DepEd kung saan ay plano nila na i-devolve at ibaba po sa local government units yung pong funding for the, well, not really ibaba yung pondo, but the planning, supervision, and all other necessary preparations for the construction, repair, rehabilitation, renovation of all existing and to be newly created ng mga classroom and educational facilities sa LGUs. So itong mga po na to is in line with that directive of Secretary Angara para mas maging people-centric at direct po sa LGUs yung magiging mga programa po ng DepEd. Ito po yung ilan sa mga kasagutan kung saan ay nagiging bumabalik po sa ekutibo yung pag-implement ng mga programa. Alam naman po natin kung ano yung mga issue na naririnig natin sa national government pagdating sa budget. So ito po yung isa sa mga kasagutan ng DepEd naman. So itong MOA po na ito, ang layunin po nito ay para po dun sa construction ng ilan sa mga bagong school buildings na gustong itayo po sa lalawigan ng Pangasinan. In particular, yung isa sa mga pinaka-urgent po ay yung itatayo po sa Manawag Central Elementary School. Yan po yung target ng MOA na yan. But that MOA does not limit it to just that locality. Like I said, may existing na circular po ang DepEd na in-issue. So this will just be the beginning of several more projects, DepEd-related projects na i-implement po dito po sa probinsya ng Pangasinan. Next question. Yun po yung nakapila sa program. Sa ngayon, yun po yung nakapila sa program. Kasi kung makikita niyo po yung MOA, may provision po doon kung saan isasubmit yung mga dapat gagawin. Pero right now, the top of the list is the Manawag Central. Because there's going to be an ongoing development project, or actually there is already an ongoing development plan in Manawag that would require the construction of a new facility because kailangan pong kunin yung isang lupa na tinatatayuan ng isang building ng Manawag Central, which is actually owned by the LGU. So bago po makuha yon, kailangan palitan po ng bagong building na, well, since magtatayo na rin po ng bagong building, might as well increase the capacity. Total magtatayo na rin po. So yun po yung reason. Dahil may masasagasaan po kasi na development plan for the LGU of Manawag. Ito naman part po dun sa tourism ng Manawag, faith tourism, para ma-manage po natin yung mga dumadating na bisita po natin sa LGU Manawag. Saan nanggagaling yung pondo? National government po yan. Sabi nga po yan yung isa sa mga kasagutan ng DepEd dun sa mga issues na ang nagmamanage daw ng pondo ng gobyerno ay hindi daw po ekutibo, kundi kung ano yung sinasabi daw ng mga nasa legislatura. So ito po yung sagot niyan na so say within the same branch of government, DepEd, kausap is LGU. So ayoko magbanggit lang, basta ekutibo yung mag-implement basically. Magdadrive doon sa Sunmet policy na active involvement ng LGUs? Yes. Yan po yung nakalagay naman po talaga pagdating sa implementation ng mga programs of government. Only under the executive branch of government ang implementation dapat ng programs. Hindi dapat nakikialam ng ibang branches. So that's one of the measures to fast-track yung construction, address the backlog ng mga classroom. Well, that's hopefully one effect of that. Na diretso na sa LGU yung usapan, na wala ng mga middleman, so to speak. Nagpapakita marami. Ang ingat, ano? Definitely. Admitted naman po ang lahat ng mga DepEd secretaries from way back na talagang may shortage pa rin po. This way, hopefully ma-address yung shortage dun sa mga areas talaga na nangangailangan. Kasi may tendencies din naman po talaga na ang nabibigyan atensyon ay yung mga mas maiingay o mas popular na mga local government units for whatever reason, whether mas malakas yung kanilang nakaupo na opisyal, whether local chief executive or local legislator. But this way, madi-devolve yung implementation, yung pagpili, mas maganda yung magiging assessment and review. So hopefully magkaroon na mas magandang balanse or at least a recalibrated distribution of resources sa mas nangangailangan.
Okay, yan mga kaibigan, si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Tama na rin po sa isang banda. Tama rin po yung punto ng ng Malacanang na ang nakakaalam talaga ng kung ano man yung mga needs, kung ano yung mga priorities dapat ay mga local government units. Kasi lalo na pagdating po dito sa mga school buildings, mga classrooms, kung ano yung mga kailangan sa mga public schools dahil meron kasing local school board. Magkatuwang dyan ang Department of Education, at saka ang local government unit. May pondo na nakalaan para dito sa mga proyekto. At ang mga schools, ang DepEd, like for example sa schools divisions, ipinipresent ng mga local government units, sinasubmit nila kung ano yung mga kailangan ng mga public schools sa kanilang lugar, ano yung mga urgent na kailangan. So kung dadaan pa kasi sa ibang mga channel, so i-request pa yan, kailangan maisama pa sa General Appropriations Act o maraming priorities. Sabi nga ni Vice Governor kanina, Mark Lambino, kung sino yung mga maiingay, magagaling mga congressman na magaling manungkit ng mga projects, sila po yung mga nabibiyayaan o kaya na nakakakuha ng marami. Unlike pag ang magi-implement ay ang local government unit, agad-agad alam na tukoy nila kung ano yung mga priorities. Priority number 1, number 2, number 3. At agad na mga tutugunan at kagaya dito sa nasabi sa statement na inilabas ng Presidential Communications Office na paliwanag nga dito, sabi dito ay kapag may mga panahon ng kalamidad, agad na matutugunan din. So kung paano yung proseso ng pag-request ng pondo, siguro later on magkaroon ng mas liwanag patungkol po dyan, kung paano matutugunan at paano yung mga aksyon, mas mabilis na aksyon. Later on makikita po yan natin kung paano nga, effective nga ba itong bagong scheme na present ng Malacanang pagdating sa usapin na ito. Sabi dito, at present, itong nakaraan, bago yung utos ng presidente o yung pagbaba ng bagong scheme, i-capacitate ang local government units sa pag-construct at pag-repair ng mga classrooms, wala pa rin sa national government funding. Ang sabi nga, ang Department of Education kasi nakakatanggap siya ng budget para sa classroom construction and repairs. Dina-download yon nung nakaraan sa DPWH for implementation. So, sabi nga ng Pangulo, nadidelay yung implementation dahil naman sa bureaucratic process sa pagkuha ng clearances and permits at siguro sa iba pang mga usapin. So, pinakauna sa i-implement naman ng provincial government at yun nga, sa may Manawag, sa may Central School dahil may nabiling lupa nga doon ang provincial government at nag-upisa na yung development na ginagawa at medyo masasagasaan. Apektuhan yata yung isang building doon. Kailangan magpatayo ng bago. So, yung ida-download o yung budget na makukuha from the national government ay implement through the local government or this time siguro through the provincial government. Dami-daming mga bago na pagbabago na naging tugon dahil naman sa mga issues na kinaharap, bumulaga at sumabog nung nakaraang taon na talagang ikinagulat ng madlang people, ng madlang Pilipino. So isa na to sa sa reaction kumbaga. Imbis na DPWH ang mag-implement ng mga projects for Department of Education ay i-course through sa mga local government units na. So may it be sa bayan, sa lungsod o kaya sa probinsya, sa provincial government. 13 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kaugnay pa rin sa pagpanaw po ni 5-time Speaker Jose De Venecia, si Manong Joe, si JDV. Ito naman, ibahagi ko po sa inyo yung mula naman kay former President Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congressman ng Pampanga. Sa inilabas na statement ni GMA, inihayag nito na she mourns De Venecia's passing.
Hindi lang o not only because he was a former speaker but because they worked together for a long time. Nag-umpisa nung tumakbo sila nung 1998 national elections. For president si JDV, vice president si GMA. Natalo noon sa presidency si JDV noong 1998. Ang nanalo ay si former President Joseph Estrada. Samantalang si GMA naman na running mate ni JDV, siya naman ay nanalo for Vice President. Sabi ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, former president at now congressman, sabi niya, I mourn the passing of Jose de Venecia Jr. not only as a former Speaker of the House, but a longtime colleague and partner in public service. Joe and I ran together in 1998 when he stood as a presidential candidate and I was his vice presidential running mate. In years that followed, he served as Speaker for most of the time that I was president. During those years, we worked closely, sometimes amid difficult national choices, but always with a shared commitment to democratic institutions, political stability, and the country's long-term interests. Dagdag pa ni GMA doon sa kanyang statement, as Speaker, he understood the central role of Congress in governance and believed deeply in dialogue, coalition building, and consensus. He brought to public life a rare combination of political skill, institutional memory, and international perspective. Dagdag pa ni GMA, I extend my deepest condolences to Gina and their family. The Philippines has lost an iconic political figure whose influence on our political life will be felt for generations. May he rest in peace. So bahagi po yan ng statement naman ni Congressman, former President, now Congressman, Gloria Macapagal Arroyo. Sa mga naalala ko kay Speaker, nagkaroon nun ng sort of ceremonial groundbreaking for the construction or repair o reconstruction ng Quintos Bridge. Right there and then, yung program dun sa old bridge dun ginanap. At the usual, maalala nyo pag nagsasalita nun si Speaker, dito itatayo ang ganito, ganyan. At tumayo nga, nagkaroon po tayo ng bagong Quintos Bridge. At sino ba ang hindi makakaalala na tumayo yung mataas na Pantal Bridge diyan sa De Venecia Expressway? Effort pa rin yan ni Speaker Joe at marami pang iba. At syempre, mahal na mahal po natin, mahal ng hindi lang ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, kundi ng buong lalawigan ng mga Pangasinense, ang ating Manong Joe, si JDV. Sa mga online platforms ng mga news dailies, talaga makikita nyo, puro mga impeachment, at puro impeachment laban kay Marcos, impeachment laban kay Sara. Kaliwat kanan, ay nako. Pero pagbati muna, good morning kay Gian Bagsano. Ganon din kay Alex De Vera, kay Benedict Dumayas, good morning. Kay Ireneo Velasquez, ganon din kay, Korean yung pagkakasulat Kay Kuya Nap, Sir Napoleon Colin Coronel, Rafael Acosta Mangalyag, kay Kaaron Grace Matro, Gracielda Matro, at saka kay Nanay Dading dyan sa may Tubong, Dagupan City, at syempre kay Achicora Aquino at Kuya Mar. Kay Romeo Marinas, Randy Manawis, Nelda Peralta, Dansoy Macam at sa iba pa. Yung balita natin kaninang umaga grabe po yun, yung hazing na nangyari sa isang training center sa
sa Basilan. Talagang etong mga to, sinabi na bawal ang hazing. Ito naman ang sabi ng PNP, kanilang tiniyak yung zero tolerance policy laban sa hazing. Pero ang daming mga trainees yun yung bugbog sarado, yung kanilang mga hita, yung kanilang mga binti dahil sa hazing. At napakarami, ilan yung tinanggal, ni-relieve, meron 12 at total, ang dami-dami. Pero ito po yung balita, tiniyak ng Philippine National Police na walang puwang, sabi po ng PNP, sa organisasyon yung hazing at mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8049, inamyandahan ng Republic Act 11053, ito yung tinatawag na anti-hazing law. Ang paniniyak ay ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kasabay ng pahayag na iligal at may kaakibat na parusa ang anuman gawain na nagdudulot ng physical o kaya psychological harm sa panahon ng initiation o welcoming practices. Pero grabe namang welcome yun. Pasa-pasa talaga. Ayon kay PNP Chief Nartates, ipinatutupad ng PNP ito pong zero tolerance policy laban sa hazing. At dagdag pa niya, sino mang personnel na mapapatunayang nakilahok, nag-organisa o nag-facilitate ng hazing, mahaharap sa kasong administratibo na maaring mauwi sa pagkasibak sa serbisyo, matatanggal sa serbisyo, at posible ring maharap sa kasong kriminal alinsunod sa batas. Inatasan ni Nartatis ang lahat ng PNP units ay natiyakin ang mahigpit na pagsunod sa anti-hazing policies, magsagawa ng monitoring sa panahon ng training at saka initiation. Offshoot na naman nito yung nangyari nga dun sa Lamitan City, Basilan. Ilan ito? 12 na pulis kinasuhan, sangkot sa hazing sa Lamitan City, Basilan. Tapos, yung binasa natin kanina, yung 12 na yon kasama ang isang police colonel, opisyal, isang police major, 5 police corporal at saka 5 patrolman. All in all, 77 ang inalis sa pwesto kung saan 22 dito nasa restrictive custody. Kasama rito kasama yung 12 na kinasuhan. Kung bakit naman ano kayang kasiyahan yung nakukuha nila sa pananakit sa kanilang kapwa? Lalo na yan, hindi lang simpleng hazing. Talagang base doon sa mga nakita nating mga pictures sa Facebook, ay talagang puno ng pasa yung mga hita ng mga trainees. Yung sobra-sobrang pananakit, hindi na nakontento sa pamamalo ng ilang beses, talagang itinodo-todo hanggang sa magkapasa-pasa yung mga hita ng nasabing mga police trainees. Alam mo naman nila, ilang taon na yan na every now and then may nakakasuhan, may natatanggal sa serbisyo, natatanggal sa trabaho, pero hindi sila nagtatanda. Bago tayo mag-break, ito naman isa pang balita, Joel, Cheese, Jinggoy, hindi napakakasuhan. Tingnan nga natin tong balita na to. So binago nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang draft report kaugnay sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects pa rin kung saan hindi na direktang inirekomenda yung pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at saka Senator Cheese Escudero. So, sa halip, isusulong ang pagsasailalim sa kanila sa preliminary investigation. Ayon naman yan kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. So, sabi ni Lacson, iminungkahi nila na baka maari natin itong palambutin nang hindi sinasakripisyo yung layunin at saka nilalaman. Dahil hindi naman maaring irekomenda na magsampa ng mga kaso sa korte, tanging ang Department of Justice at saka Ombudsman lamang ang otorisadong magsampa ng impormasyon para sa sino mang taong sasampahan ng kaso sa korte. Yan yung dagdag paliwanag ni Senator Lacson ng Blue Ribbon Committee. So, nung nakaraang linggo naman, binawi naman ni na Senator Mig Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian at saka ni Senator Erwin Tulfo
yung kanilang mga signature, yung kanilang lagda mula sa draft report at sinabing kailangan pa itong pag-aralan. O, di ba? So yun, Senado, binago nga yung kaugnay pa rin sa mga usaping flood scam, flood control scam. Pero si former Senator Bong Revilla, pagkabilis-bilis ng aksyon na agad siyang ipinahuli, may warrant. Samantala lang yung napakailang mga personalidad, malalaking tao na isinasangkot sa usaping flood control ay sabi ng taong bayan, wala pang aksyon. Pero meron na pong ilang mga matataas na opisyal ng DPWH ang nagkaroon ng warrant of arrest as kasalukuyan ay detained po sila. Yung iba ay kumbaga pigil na pigil sa pagtuturo o kaya pagbabanggit ng mga pangalan. Pero yan po ay parang teleserye ni yung teleserye ni Coco Martin, probinsyano na napakahaba. Ilang taon, napakahaba, hindi natatapos. Nagkakaroon ng iba't ibang plot, maraming mga side stories. Baka ganyan din ang mangyayari sa pagdating dito sa investigasyon sa flood control scam. It will take years. At maraming, parang yung probinsyano nga ni Coco Martin, ang daming mga personalities, ang daming mga pangalan nito, personalities, mga artista at hindi artista na naisama sila at lumutang yung kanilang mga pangalan, naging maingay, naging mabango. Kaya lang dito sa teleserye naman ng flood control scam ay hindi babango yung kanilang pangalan pag nasangkot o nabanggit yung kanilang pangalan, babantot. Oras na po, 7:00 ng umaga. Babalik po ang Orly in the Morning. Orly in the Morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor.
Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Alas 7:08 na mga kaibigan, so Orly in the morning. Kasama niyo pa rin Liway Manantani para gires ang ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Nagkakasama-sama po tayo hanggang alas 8 ng umaga. Pagbati rin pa natin ng good morning kay Mario Ico, kay Ray Martin Espinosa, kay Sir Roberto Nimer. Ay, kumusta po kay Ma'am Araceling? Ganda ng picture nyo Ganon din kay, asa na yung iba? Natabunan na yung iba. Kay Nelda Peralta, Dansoy Macam, Estrella Carmelo, Gaheto Emasa Landingin, Benjamin, Jerry Lara, Ireneo Velasquez, Esteban Arenas Jr., Randy Ragos Castelo, at sa iba pa. Maraming salamat. Maxi Solis, Wali Kagiwa. Binabati rin natin na magandang umaga, masanto siya kabuwasan, kay former board member, former vice mayor ng Manawag, Sir Ramon Bautista, kay Kuya Ramon. Ganun din siyempre kay Councilor Ramon Bautista Jr. at sa kanilang apo, sa apo ni Kuya Ramon. Good morning, good morning. At sa mga kamag-anak natin dyan sa Manawag, yung ating mga kamag-anak na mga Samanantan family, dyan sa Barangay Babasit, saan pa ba? Sa Lipit, dun sa Santa Ines, at syempre yung mga dun sa Barangay Kabilauan, katabi ng Santa Ines. Santa Ines ay barangay po yan ng Manawag. Kabilauan, dun kami galing, ay dun ako pinanganak. Kabilauan ay katabi nga ng Santa Ines. Pero basa bayan na po yun ng Lawak. Pero ang Lawak dati ay sakop ng Manawag. Pinanganak ako sa Barangay Kabilauan. Birthplace ko, hindi Lawak, kundi Manawag. Kasi bahagi pa yun noon ng Manawag. Ilang mga balita mga kaibigan, pasadahan po natin ito. Saan yung papasadahan natin? Happy 118th founding anniversary sa bayan naman ng Santo Tomas, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Santo Tomas ay nasa 5th District. Ayan, nasa 5th District ang Santo Tomas kasi hindi na, ayan. 118th founding anniversary, kahapon po yan. Nagkaroon ng kick-off sa pamamagitan ng isang motorcade na pinangunahan ni Mayor Dickerson Daos Villar at ang kanyang ama si Vice Mayor Timoteo Dick Villar III. Siyempre sa nasabing motorcade, kasama nila ang mga empleyado ng munisipyo, mula naman sa iba't ibang government agencies, mula sa PNP, BFP, DepEd, barangay officials at mga representatives ng civil society, mga non-government organizations, mula sa private sector, mga magsasaka, mga OFWs at mga balikbayan. Ang bayan ng Santo Tomas, maliit lang po na bayan yan. Lahat nung 10 barangay niya, 10 ba yung barangay dyan, madadaanan ng highway. Connecting Carmen Rosales, Santo Tomas, and then Alcala. Pag didiretsuhin po yan, Alcala, Bautista, mga parehong sa 5th District yan. And then pagtawid ng tulay ay Hector Mendoza ba yung bridge na yun? Pagtawid ng tulay, Bayambang na. 3rd District na. Yung celebration continued with the annual corn grill, pag-iihaw ng mais, kung saan ito po yung One Town One product ng bayan ng Santo Tomas at nakakuha sila noon ng Guinness World Record. Panahon po yan ni, sino ba yung mayor noon? Si Mayor Vivian ba? The late Mayor Vivian Villar. Highlighting the One Town One product corn and honoring Santo Tomas Guinness World Record for the longest corn barbecue grill, a cherished tradition shared with our balikbayan.
ang isa pang highlight, yung awarding ng birth certificates printed on security paper, project ng LGU Santo Tomas sa ilalim kasama under the Philippine Statistic Authority's Birth Registration Assistance Program. Okay, PSA. Coinciding with the anniversary, syempre yung lead na office naman dyan ng LGU Santo Tomas ay ang kanilang Civil Registrar's Office. Dahil ang mga CRO, talaga nabubulol ako dito sa mga napakadaming R. Civil Registry Office ay coinciding with the anniversary, 36 anniversary ng civil registration, ay yung iba't ibang activities na inorganize ng mga civil registry offices. So ito, nagkaroon sila ng awarding ng birth certificates printed on security paper. Pag sinabing security paper, ito po yung yung 'di ba pag kukuha kayo ng mga certificates sa PSA, yun po yung papel na ginagamit nila, yun po yung tinatawag na security paper. Coinciding with the anniversary was the Pangasinan Provincial Government's program for senior citizens. Kasama na yung registration for PhilHealth Yakap under the GiConsulta program, financial assistance and free medical consultation. So nagsama-sama local government unit ng Santo Tomas, Pangasinan, ang provincial government program, PSA, at iba pa. Ito naman yung minsanang sama-sama na mga proyekto ng probinsya na dinadala nila sa baba. Yan naman ang gusto po ni Governor Ramon Gico III na one time na kagaya niyan, anniversary celebration ng Santo Tomas. So dinala ng probinsya yung kanyang kasama ang PhilHealth Yakap. Kasi ang gusto gusto ni Governor Gico, isama na yan. Kasi yung sa Yakap program pala ang recipient plus yung Benting Bigas program, yung pwedeng bumili, makakabili po diyan. Priorities ay yung senior citizens, persons with disability, pregnant, at saka yung isa? Solo parents. Pero ang kailangan pala dun ay meron silang national ID. Kaya ang gusto ni Governor, isama na rin yan. Minsanan na yan sa enrollment sa PhilHealth Yakap through the GiConsulta program. Tapos yung pangalan nito, pagkatapos yung national ID registration, sama-sama na yan, pati yung medical program, medical mission, etc. At sabi ng governor, pagsama-samahin na natin para one time, big time yung lakad kumbaga, at one time, big time din yung pagpunta ng mga tao sa venue ng mga programa. Okay, so naubos na naman to. Play. Ka-Aaron Edwin, paki-assist ako sandali. So, isa po yan, mga kaibigan, sa maibabalita po natin sa inyo. Tapos, ano pa ba? Yung mga activities. Okay. Yung paalala ng DILG, Department of Interior Local Government, paggamit ng government-owned vehicle sa weekends at holidays, pinagbabawal. Bawal naman talaga, kaya lang maraming nakakalusot. Kaya ni-reiterate ng DILG, hindi pwedeng gamitin yung mga government-owned na mga sasakyan pag weekend at mga holidays. Paalala lang naman yan dahil dati na. Dati naman na yan, kaya lang habang tumatagal, syempre, kunyari, nakakaligtaan. Binalunan Festival. Okay, mamaya balikan po natin yan. Kasi may magagandang events din po sila dyan. And then, groundbreaking ceremony sa ipapatayong rice processing facility, modernized warehouse para sa masagana agri-food infrastructure modernization program ng National Food Authority, isinagawa naman dun sa bayan ng Rosales, sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. At syempre, yan naman yung bayan ni former congressman, ngayon ay secretary ng Department of Agrarian Reform, Conrado Estrella III, na napansin natin na very active siya sa Facebook. Very, very educational yung kanyang mga ibinabahagi doon sa kanyang Facebook.
si Secretary Conrad Estrella III, na kung pagmamahal at suporta sa magsasaka ang pag-uusapan, ay nako, walang question, talagang todo-todo. At saka i-connect ko na rin dyan yung binuksan dun sa Asinggan dahil may tulong din po dyan. Malaki ang tulong ni Congressman sa pagkalap ng pondo para maging tuloy-tuloy yung takbo nitong Samahang Nayon, multipurpose cooperative, Bantog Samahang Nayon sa Asinggan. Isa ito sa mga successful na cooperatives dito sa ating lalawigan at saka millionaire cooperative na ang kanilang main product ay gatas ng kalabaw. Pero lumago itong Bantog Samahang Nayon MPC Multipurpose Cooperative. Meron silang dairy box, meron silang 2-story building at saka processing plant, at ngayon ay merong tindahan na itinatag naman sa tulong ng DTI. Tindahan. Nagsasanga-sanga na itong ating pinag-uusapan. Ayan, First Corp, tindahan sa Asinggan. Parang yung, di ba, nung nakaraang linggo, dumating dito sa Pangasinan, sa Kapitolyo, sa Lingayen, si DOT Secretary Frasco, Cristina Frasco, para naman sa inauguration ng tourist rest area dun sa Capitol Beach Park, dun sa bandang likuran. Kasama sa mga amenities nun ay bukod sa comfort room, doon talaga ka magre-rest ka talaga doon. Makakapagpahinga yung iyong katawan pag nailabas mo na yung mga kailangan mong ilabas. Meron din siyang lactation area para sa mga nanay na magpapa-dede ng kanilang baby. Sa loob naman merong coffee shop, merong product area, display area, selling area, merong information counter, plus syempre merong mga tables doon na pwede kayong umupo. May malakas na wifi. So sa tulong din na DTI, nabuo po yun, yung lahat ng mga produkto na ibinibenta po doon, ay lahat po yun ay may kaukulang mga permits, business permits, may DTI registration, etc. etc. Kaya pagbati rin natin ng good morning kay Ma'am Natalie Dalaten, ang ating Provincial Director ng DTI Pangasinan at Assistant Regional Director. At saka yan, sa Bantog Samahang Nayon, yung pinakaunang tindahan, sari-sari store. Pero mga Pangasinan products and products from other provinces dito sa region, from La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mabibili po doon. Ayan, laking tulong po yan ng DTI. Pero ano yung babalikan ko? Bakit ako napunta doon? Ganun biglang nawala sa Pero yun po mga kaibigan, eto pong, kasi nga, nag-umpisa ako doon sa Department of Agrarian Reform, na malaki ang tulong ng DAR at ni former Congressman, now Secretary ng DAR, Conrad Estrella III, yung pagmamahal niya sa mga magsasaka. At yung kagustuhan nga ng ating mga leaders at ng gobyerno na itong mga magsasaka ay hindi lang sa pagsasaka nakatutok o kaya farming. Kumbaga, meron silang alternatibong pagkakakitaan. Dahil yung kanilang itinanim, it will take time, it will take months bago sila mag-harvest. So it will take months bago yung kanilang ganansya. At siyempre, todong dasal na sana walang dumaang peste o kaya kalamidad. So yung pagmamahal sa mga magsasaka ay tinutulungan sila sa pamamagitan sa tulong na rin ng iba't ibang government agencies, kagaya ng DTI, kagaya ng DOST at iba pa, na maging entrepreneur o kaya negosyante rin ang ating mga magsasaka, na magkaroon sila ng mga byproducts o mga produkto na pwede nilang gawin, pwede nilang i-produce at ibenta, pagkakitaan while waiting ng kanilang pag-harvest ng kanilang mga itinanim, lalo na palay at saka mais. It will take months bago sila mag-harvest. Ano pa ba yung ibang balita? Eto,
Karate's Road to Demo Sports status. Etong karate na sports, dati kasi hindi yan kasali sa palarong pambansa. Pero sa effort naman ng mga leaders, good morning din kay Dr. Alejandro Vasquez, ang ating karate guru dito sa Dagupan and Pangasinan, at todo-todo talaga yung hindi lang yung suporta niya at pagtuturo sa mga bata, sa mga karatista, kundi ganun din yung, kasi naging national official din siya ng Karate Sports Association, NSA, National Sports Association, at sa kanila naman yung karate. Talagang sinulong nila, i-push nila na maisama ang karate sa mga sports events, competitions sa palarong pambansa. Dahil ang karate ay sa lang siya kasama, sa national sports competition, sa Batang Pinoy. Pero sa palarong pambansa, na ang nagpapatakbo naman yan ay Department of Education, hindi kasama ang karate. So yung nakita natin dito, ang karate ay maisasama na as demo pa lang siya. Demonstration pa lang. So, tingnan natin. When the palarong pambansa resumed noong 2023, ang Department of Education, in-implement nila yung updated guidelines kung saan nire-require ang mga bagong sports na mag-undergo ng 3 consecutive years, 3 consecutive years as exhibition sports bago ma-qualify for demonstration sport status. In compliance with this policy, karate was approved and presented as an exhibition sport in Marikina, palarong pambansa noong taong 2023. Nasundan yan second year 2024. And then 2025, pagka-appoint naman sa bagong DepEd Secretary, karate was initially not included in the program. Pero patuloy yung effort na ginawa ng Karate Pilipinas, ng kanilang mga opisyal, pakikipag-ugnayan kay Department of Education, Secretary Edgardo Sani Angara, suportado naman ng Philippine Sports Commission, ni-request nila na sa 2025 ma-recognize as yung pangatlong taon na as exhibition participation. Kanya naman na-aproba as demonstration sport para sa palarong pambansa 2026. So congratulations. Ano pa ba yung ibang mga balita bago tayo pumunta sa balita naman natin sa Manawag at yung paparinig nating ipaparinig nating interview kay Mayor Dr. Ming Jeremy Aherico Rosario. Dati po siyang nag-serve siya as board member ng 4th District. Sabi niya alam nyo, kami lang siguro yung magkakapatid na lahat nakapag-serve as board member sa pang-4 na distrito ng Pangasinan. Pero pinakauna, syempre, sabi niya, yung tatay namin, the late board member Aherico Rosario. Pero naging rin pala siya, for a while, nag-serve din siya as OIC governor ng ilang buwan yata. Pero lahat silang magkakapatid, former board member John Aherico Rosario, tapos sumunod siya, former board member Jeremy Aherico Ming Rosario, ngayon mayor na siya ng Manawag, and then pinakahuli, kasalukuyan, sa kanyang pangalawang termino, si board member Dr. Jerry Aherico Rosario. Minsan na pagpapalit namin yon, Jeremy Aherico and Jerry Aherico. Jeremy Aherico si Dr. Ming, and Dr. Den si Dr. Jerry Aherico Rosario. At pinakahuling ibahagi ko sa inyo bago tayo mag-break, doon sa lungsod ng Urdaneta, meron po silang inilabas na resolution number 208 series of 2025-2026. Mabigat ito Maapektuhan syempre yung mga nagnenegosyo, maliliit na negosyante, na ito yung kanilang negosyo sa mga barangay, yung sa mga talipapa. Pero dito sa kanilang resolution prohibiting the selling of pork and pork products sa lahat ng barangay retail stores o yung tinatawag na talipapa sa lungsod ng Urdaneta. Dahil naman for health and safety reasons, in observance of the guidelines na ibinaba ng National
Sanitation Inspection Board, NSIB, on the proper handling of meat products. At inatasan at inutusan ang mga barangay na bantayan ang kanilang mga barangay at na maisunod at ma-implement ng tama itong nasabing resolusyon. Bawal nang magtinda ng pork and pork products sa mga talipapa. O, yung karne ng baka pwede. Karne ng manok, mabalin. Kasi ang nakalagay naman dito, ano lang, pork and pork products. Yan yung mga measures na masakit. Masakit, lalo na sa mga maliliit na negosyante. Pero sabi nga dito ng City Government ng Urdaneta ay sinusunod nila yung guidelines na ibinaba naman ng National Sanitation Inspection Board. Alas 7:28 na mga kaibigan, paalala muna sa pagbabalik po natin yung pakikibalita naman po natin with Mayor Dr. Ming Rosario ng Bayan ng Manawag. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 7:30. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Warning in the morning. Alas 7:36 na po mga kaibigan. At kasama niyo pa rin po ako po si Liway Manantan Iparagire sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Pagbati rin natin ng good morning kay Jumel Velasco. Kaya binabati natin si Lolita Velasco. Ray Martin Espinosa, Mario Ico. Ito nabasa ko na to yung iba. Muli yung pagbati po natin ng good morning kay Atchikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng. Okay, kanina, sabi ko nga ipaparinig ko po sa inyo yung interview namin kahapon kay Mayor Dr. Ming Rosario. Kaugnay sa isang napakalaking event dyan sa kanilang bayan, sa bayan ng Manawag. Gaganapin po yan April 22, 2026. Ito po yung tinatawag na nilang Centennial Canonical Coronation of Our Lady of Manawag. So, punong abala po dyan ang simbahan. Tumutulong din po ang local government unit ng Manawag at syempre provincial government, ang PNP, ang Camp Tito Abad at marami pang iba. Medyo mahaba yung interview pero ibabahagi ko sa inyo ng
Ito po para lalo na yung mga taga Manawag, yung mga dumadaan po dyan, mga taga barangay, pag on the day itself and days before and siguro and even after, medyo maapektuhan po kayo. Lalo na on 22, hindi lang medyo, malaki po yung epekto pagdating sa sasakyan, yung rota, yung mga pupunta sa bayan. At least makapagplano po kayo kung anong yung mga dapat nyong gawin. Yung supposed to be gagawin nyo on that day ay may i-postpone nyo o kaya magawa nyo ng mas maaga. Sa mga maliliit na negosyante, nakikita po natin napakagandang opportunity po ito as to paano gagawin nyo. I-picture nyo yung dami ng tao. Plus, dapat malaman nyo kung ano yung mga plano ng munisipyo, mga designated areas para sa mga food stalls, souvenirs, etc. etc. Ang souvenir, hindi lang po yung mga marami yung mga souvenir na pwede nyong ibenta, pero pagplanuhan yung maigi para hindi naman kayong malugi. Pagplanuhan yung maigi kung ano yung maganda na sa patingin nyo ay mabibenta. Pero ang pinakauna dyan, alam po natin, maliliit na souvenirs, kaugnay ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag, plus tubig, inumin. Huwag yung malalaki. Kailangan lang dyan yung mga maliliit. Dahil puro lakad-lakad lang on that day. Walang mga tricycle, walang sasakyan sa loob. Ano pa, yung mga pagkain na yung mga pwedeng dalhin na nila. I-imagine nyo po kung negosyante po kayong kung ano yung maganda. But anyway, eto po yung interview namin kahapon, kaugnay dyan, kay Mayor Ming Rosario. We are everything points to the preparation ng Centennial Canonical Coronation. This may be one of the biggest, if not the biggest event na mangyayari po sa aming bayan, no? As we witness all together the coronation on its 100 years ang ating pong Our Lady of Manawag. And ito pa lang, sa bilang pa lang po as of head count ng pari na darating, nasa 350 na po yata, almost 400. And even the bishops, of course, CBCP, more or less, mga around 60 daw ang mga obispo. So sa mga religious group lang, fully booked na po yung mga hotels dito as early as last year. No? At not to mention, of course, our town mates na magbabakasyon din. Talagang they wanted to be part of this celebration, and of course, as they witnessed all together nga itong coronation ng Our Lady of Manawag. So, paano yung security po? Nagkaroon we will create a committee or an ad hoc committee, special committee to cater security, no? So may initial communication na with the PNP Provincial Command at good dahil nga meron po kaming kampo dito. We are the host of the Camp Tito Abad. Nandyan ang tatlong command. RCDG, the regional office is nandito. Ang atin pong 702 Infantry Brigade of the Philippine Army, which is an affiliate command of 7th ID, at saka itong 51st Engineering Brigade. So sila po very much willing din na tutulong. Speaking of PNP, siyempre kasama po dyan yung kanilang gun sniffing dogs, yung ating mga AOD, at pati mga SWAT will be fielded dito sa event na ito. And locally naman, marami tayong mga force multipliers na tutulong, maraming mag-volunteer, at not to mention ang aming traffic enforcers. The initial challenge talaga dito, the volume, not just for foot volume o foot traffic, pero itong vehicles, no? Kaya nga itong mga perimeter big areas, like yung project ng provincial government, they purchased 4 hectares dyan po sa likuran ng Central School. At in fact, ongoing nandyan na po yung highway, no? An alternate route going to Pusurubio, Binalonan, at marami pang spaces for hectares yun. Kaya nga we will be requesting the provincial government through Governor Mon Mongico na gamitin pati yung kanilang mga unpaved areas, ayusin ng equipments para mo maging parking area din. So malaking bagay, no? 4 hectares po yun, kaya malaking bagay. Not to mention other areas also being considered na maging parking area din. So ibig sabihin nun, in the middle, dito sa gitna, walang vehicle na maglalakad lahat.
it's going to be locked down dahil tao po lahat dito sa loob. As to the truck ban naman, definitely we'll be implementing truck ban earlier ahead of April 22 para medyo maisanay na po itong ating mga motorists, especially itong mga delivery trucks and trailer trucks. So, experience namin kasi pag yung tinatruck ban namin on that same day lang, wala, ang dami nakakamali. But if you maybe implement truck ban maybe more days before o earlier, medyo masasanay sila to take alternate routes. Okay. Ngayon, nakipag-coordinate na po ba kayo sa mga establishment na yung mga papasok, yung mga kakain sa mga papasok? Actually, magkukulang dyan definitely sa dami po ng tao. We are projecting initial 1M na tao ang darating sa Manaoag, no? At maraming mga nagsabi na rin na mga food businesses na magpuput up sila ng kanilang mga maybe booth or whatever na pwedeng lagyan, no? Dahil yan pong kukulangin, no? Isa pang challenging after the traffic, parking, yung naman mga restrooms, mga palikuran, dahil definitely maghahanap yan. Kaya in every parking area, ang plano po ay maglalagay na talaga ng mga siguro mga portalets or even mga artificial palikuran or toilets para sa ating mga Yung po mga parking areas na existing. Alam niyo sa Manaoag po kasi pati mga private properties during weekends, especially Sunday, nako-convert po yan into parking area, no? Kulang po talaga. Yan po ay aming in-address din slowly. We asked the bus flying the route of Manaoag, Manila na magbigay ng P2P trips, no? Nag-implement na sila, may mga P2P na sila para at least mabawasan yung mga motorist na darating dito, mga sasakyan. Pero just the same, medyo mabigat pa rin, especially Sundays. Especially mga first Saturday, first Sunday, marami talaga ang pumupunta. And kaya nga, siyempre ito, magiging siguro baka times 5, times 6 sa dami ng magagawi dito on that day, no, the April 22. So that will also be the start of our fiesta sa Manaoag. So how do we determine our fiesta? It's the third Wednesday after Easter Sunday. Yan parate. And that is the third Wednesday, itong April 22, 2026. So tinitingnan namin yung date, medyo palapit ng palapit. Ang bilis ng araw, February 14 na nga, malakati na naman ng February. March na, April na. So you might be wondering also, nakita niyo po yung mga ongoing construction. The Rizal Park will be finished according to the contractor first or second week of March. No? Ito lang yung pasalubong center, medyo yan ang madidelay, pero we'll find ways na medyo mako-cover siya na maayos at presentable. Mayor, kung times 10, mga ilan yung bilang na yan? Well, as per DOT data, meron silang initial na close to 8 million kami a year eh. And in a weekly basis, nasa almost 60,000. Ganun karami. Ito, sabay-sabay darating. Kasi nga, every time yan, based on our experience, pag lumalabas ang original image, that happens only twice a year, no? In a regular, na walang koordinasyon. Pag lumalabas talaga ang ating original image ng Our Lady of Manaoag, kita mo talaga yung daksa ng tao. Ngayon, lalabas ang original. In fact, in the afternoon, after the coronation in the morning, sa afternoon, meron ding procession. No? At I was a little kid during the Golden Jubilee coronation. Medyo nare-recall ko po yung iba dyan. Everything's full. Puro tao po dito. Hanggang doon, sa itong street na to, hanggang doon sa Kurbada doon, coming from Dagupan. So, puro tao. Yung time 1975, what more po ngayon na ganito nakapopular si Manaoag. No? In fact, now, Manaoag has been dubbed as the blessing capital and at the same time, gateway ng Pangasinan and even Region 1. So, all the more, pag lumabas si Mama Mary, the original, and just to give you a glimpse on what will happen po doon sa April 22, no? There's going to be a ceremony starting at 9 in the morning. Diyan sa harapan ng patio in front of the Basilica, magkagawa po ng makeshift na altar. Doon po kokoronahan ng ating Our Lady of Manaoag. And all the religious and other guests dito sa patio, but hindi niya ma-accommodate lahat. Kaya nga we will be putting
several lead walls on the strategic areas from the plaza, Rizal Park, along the road, para po everybody can still witness what's happening doon sa gitna. Yung ramp na yan going up, puro puno po yan ng tao. So, ayun po yung contribution naman, kasi kami naman outside of the perimeter ng Basilica, siyempre si LGU na po ang nakatoka. So we regularly meet. In fact, ngayon nga full swing na. Nagkaroon na ng delay kasi tumama po na eleksyon ng prior, Father Prior. The Father Prior is the one responsible sa operations ng Basilica. Iba po yung parish priest, ang parish priest sa community sa Manaoag. Pero si Prior. So they had their election recently at meron na ulit na-re-elect po yung dati. Kaya ngayon medyo malimit na po. Nagkaroon na ng initial meeting ang technical kasi what they have proposed is other than making it live, dapat pati sound system along the processional route, itong iniikutan ng prosesyon ay lalagyan ng speakers na para po medyo centralized lahat. Mahirap naman pag isabay namin online, nadidelay, may delay. Kaya dapat yun ang challenge at thank you to PLDT dahil nga si MVP po, Mr. Manny Pangilinan, is a devotee na talagang pinadala niya kaagad yung kanyang mga men to assist us para maging simultaneous na live na mapapanood. Walang delay. Sir, paano naman po yung sa first aid medical teams? Well, we have our own. Medyo active din yung amin but definitely kukulangin. Red Cross always here every time na may big event. At we will be also requesting the provincial government ang ating 14 hospitals, maybe Ordaneta, Manaoag, Mapandan, hospitals ng province to establish areas na pwede sila magkaroon ng first aid station. Dapat marami rin yan kasi mainit eh. Tinitingnan ko po yung ceremony, if it's 9 o'clock, Father, hanggang anong oras aabot yan? Past 11 daw, maybe shortly before 12. So mainit. At kung yan, mainit lahat, kaya nga may mga provisions na dadamihan yung confetti, yung bantings para medyo mabawasan. Meron ding proposal na pinropose ko rin na meron naman yung mga dome type ngayon na magandang tents na pwedeng ilagay sa gilid kasi mainit po talaga. So, speaking of guests, sabi ko nga po, sa mga elected officials, we will be extending invitations to all, starting from of course, our president down. At yun nga, sa akin mo nakatoka po yung invitations na yan. At halos lahat gusto pumunta. In fact, dito po, manigiting ko lang, even our vice president, every time na nasa Pangasinan na, alam naman dumadaan yan dito. So in fact, they're also interested in coming. Marami pong gustong pumunta. And we'll be inviting, of course, the 6 congressmen, all the mayors, times 2 kaagad po ang invitation, kaya imagine na lang natin kung gaano karami. Mayor, doon po sa mismong araw po ng event, since expected po natin nasa 1 million, may mga ipapatupad ba si LGU na restrictions? During sa mga dadalhin siguro? Yes, sigurado yan, sigurado. So, nakakaroon definitely ng, at saka may paneling, they're going to clear the whole area from time to time before the actual event. In fact, talagang may provisions din to secure papal nuncio. So po yan, kaya nga actually galing na po siya dito maybe twice na nung time ko. Talagang sinasalubong namin siya from the highway, from the expressway going here. So definitely magkakaroon talaga ng provisions for security at mas maganda yung may presence talaga ng military man, military man sa mga strategic areas. Deterrent kaagad yan na kung merong police, merong sundalo plus the SWAT, talagang sa tingin ko naman doable at with the help of everyone, binigay naman po even our governor ay nagsabi na rin na full support ang provincial government. In fact, meron nang move to declare that day as a special holiday in Pangasinan. Itong huli po, our good Congressman Manay and Congressman Marlin, si Congressman Marlin talaga regular din po sila dito, and the other congressman like Congresswoman Rachel they'll sponsor a bill declaring that day as a special day for Pangasinan in Congress.
Okay yan mga kaibigan, si Mayor Ming, Dr. Ming Rosario ng Manawag. So bahagi pa lang po yan nung patungkol dun sa malaking selebrasyon, malaking event na mangyayari nga dyan sa kanilang bayan sa April 22. So every now and then magbibigay po kami ng update para naman po yung mga taga Manawag at yung mga dumadaan dyan, bumibisita o kaya yung crossing from Eastern papuntang Central Pangasinan through Manawag, via Urdaneta Manawag, via Binalonan Manawag, ay alam nyo po yung mga dapat nyong gawin. Sabi nga po niya, on that day mismo, expected na punong-puno, hindi lang yung sentro, kundi yung mga side streets. Kung imagine nyo po, kung madalas po kayo sa Manawag, alam nyo po kung ano yung mga side streets, yung mga kalsada, leading to sa mga barangays. So definitely mapupuno po yan ng mga tao. May mga iaalat din ng mga parking areas. At talagang po, sabi nga niya, puro lakad-lakad-lakad. So kung sakaling plano nyo na umattend, dapat palakasin nyo yung katawan nyo. A day before, 2 days before, dapat prepare nyo yung katawan nyo na para pagdating sa araw mismo, ngayon pa lang, nararamdaman na natin yung init ng panahon. Pag daytime, how much more sa April, summertime. Okay, meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag-alas 6. Mag-alas 6 na sanay sa alas 6. Bago mag-alas 8 ng umaga. Good morning pa rin kay Kaaron Gracielda Matro at sa iba pa na si Rolf Querol. Ayan, kahit malibalik na rin, mababasa pa rin po natin. Good morning po sa inyo. And congratulations sa mga atleta mula sa bayan ng Bayambang sa katatapos lang na Schools Division Office 1, SDO 1 o Pangasinan 1 Athletic Association Meet. Sila po yung overall champion. Yung mga sakop po ng SDO 1 o Pangasinan 1 Schools Division ay ang District 1, 2, and 3. Pangasinan 2 Schools Division, ang sakop po niya naman ay Districts 4, 5, and 6. And yung mga city, stand-alone na Schools Division po yan. Dagupan City, Alaminos City, Urdaneta City, and Urdaneta and Alaminos ulit. San Carlos City. Urdaneta, San Carlos, Dagupan, Alaminos, stand-alone. Mga Schools Division po yan. So meron po tayong 6 na Schools Divisions dito sa Pangasinan 1. Pero yung sakop nga ng Pangasinan 1, SDO 1, ay 1, 2, 3. So overall champion sa katatapos lang na Athletic Association Meet ay Bayambang, overall champion. At yung nabasa ko na ang nakasungkit yung kuponan ng Bayambang ng 127 na medals. 64 ang gold, 22 ang silver, 41 ang bronze. Tapos nakuha din nila first place sa best performing municipalities at sa best performing delegation sa larong pangkat silat, wrestling, volleyball, tennis, wushu. Meron yung sinabi ni hindi lang yung mga nakakuha ng medalya ang may regalo mula kay Mayor Nina Jose Quiambao ng Bayambang. Sabi niya, yung lahat ng sumaling atleta, yung pangako ni Mayor Nina, siguro na ibigay na rin to, may libreng merienda sa Nina's Cafe. Malapit sa bahay nila mismo to, Nina's Cafe. Free entrance sa Blue Sky Theme Park. At bukod dito, sabi dito, bawat atleta makakatanggap ng tig 1,000 pesos mula sa sariling bulsa ni Mayor Nina. Di ba ang ganda-ganda? Kasi usually, ang isang lokal na pamahalaan, ang binibigyan lang niya ng incentive o cash incentive, yung mga nakapag-uwi ng medalya. Paano naman yung ibang, di ba ako isipin mo, paano naman yung ibang mga atleta na nagsumikap din sila, hindi lang pinalad na makakuha ng medalya. Walang kahit konti lang. Pero sa Bayambang, kakaiba talaga. So meron na silang, magkakaroon sila, i-schedule sila ng libreng merienda sa Nina's Cafe. High-end ito yung Nina's Cafe. Libreng entrance sa Blue Sky Theme Park. Ito yung pinakabagong theme park. Pinakamalaki, hindi lang sa Pangasinan, hindi lang sa Bayambang, perhaps sa buong Rehiyon 1 o kaya Northern Luzon. Tapos,
Meron pa silang tig 1,000 pesos mula mismo regalo ni Mayor Nina Jose Quiambao. Kaya congratulations sa lahat ng atleta ng Bayambang. So base dito naman sa post ng DepEd SDO1 Pangasinan. So overall champion nga ang Bayambang with 64 gold. Sumunod naman ang number 2 ang Lingayen, number 3 ang Mapandan, number 4 ang Malasiki, number 5 ang Santa Barbara, number 6 ang Anda, number 7 ang Mga Taram, number 8 ang Bulinaw, number 9 ang Kalasyaw, at saka number 10 ang Binmalay. Yan, congratulations. Napansin ko lang, Anda, number 6. Alam nyo ba, marami pong mga student athlete scholars na nakakapasok sa iba't ibang universidad dahil naman sa kanilang pagiging atleta sa ANDA. More on sila, athletics. With that, mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong inlingkod. Antabayanan bukas ang mga programa dito pa rin po sa DWIC Dagupan, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga ang Todo Balita. Magkasama po kami doon ni Kaaron Susan daw. At ang Early in the Morning, alas 6 hanggang alas 8 naman ng umaga. Bayanan po ang mga programa naman mula sa DWIC 882. Susunod na po yan. At sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro at saka sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro at saka sa technical si Kaaron Richard Olanday. Nakasama nyo naman po ako po si Liway Manantan Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lang